This representation votes yes, but with strong reservations. Simplihan lang po natin. Meron bang sapat na batayan ang mga alegasyong ipinupukol sa Vice Presidente? Meron. Is the process to determine probable cause polluted, politically motivated, or questionable? Yes. Pero sa gitna ng mga agam-agam sa kredibilidad ng naging proseso, nananatili pa rin bang accountable ang Vice Presidente bilang mataas na opisyal ng ating bayan? Yes. Then let us hold the Vice President accountable. Kailangang masagot ng Vice Presidente ang lahat ng mga aligasyong ipinupukol sa kanya. Ang trial ang magbibigay ng oportunidad upang siya'y makapagpaliwanag at hayaang malitis upang malaman ng lahat kung siya ba ay may pananagutan o dapat na mapawalang sala. Ito lang po ang tanging paraan. Sa parehas na dahilan, hindi ligtas ang institusyon at gobyernong ito. Let us also hold those who cast the stone accountable. Hindi bulag at mangmang ang mga manggagawa. Hindi nawawala sa isip ng marami ang trilyong pisong kinurakot sa ghost flood control projects. Ang mga mali-maletang pera na nawala sa korupsyon sa ilalim ng administrasyon. Kaya ang usapin ng accountability ay sumasaklaw rin sa institusyong ito, maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pwedeng magmalinis ang administrasyon. Malinaw sa isip ng marami, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Kaya't alam din ng marami ang mga pagmamaniobra para lang magtagumpay ang impeachment vote ngayong araw. Mr. Speaker, mga kasama, sawa na po ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa ganitong bangayan ng mga politiko na ginagamit ang buong makinarya ng gobyerno upang ipatumba ang kanilang mga kalaban sa politika. Lumang tugtugin na po ito mula sa impeachment complaints kay PBBM at ngayon kay Vice President Sara, ang pag-alis kay Supreme Court Justices Corona at Sereno at ang pagpapakulong sa mga taong tinitignan ng kasalukuyan at mga nagdaang rehimen bilang kalaban. Sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipinong nanonood, malinaw ang record ng gobyernong ito. Sa gitna ng krisis sa ekonomiya na pinagdadaanan natin na lubhang nakakaapekto sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, walang kahit isang makabuluhang batas o panukala ang naisabatas tungkol sa mga manggagawa. Ang impeachment complaint laban kay PBBM isinalang dito sa plenaryo. Ang impeachment complaint laban kay BP Sara isinalang dito sa plenaryo. Samantala, ang House Bill number 8081, National Minimum Wage Bill na magbubuwag ng provincial rate na may suporta na ng 200 mambabatas ay nakatenga pa rin. Ang taas sahod ay nakatenga pa rin. Kaya sa ngalan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipinong kinakatawan ng kamanggagawa, kami po ay tumitindig para sa pananagutan. At ang pananagutang ito ay marapat lamang na sumaklaw sa Vice Presidente, sa Pangulo at sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Kakabit ang paninindigang ito, Mr. Speaker, mga kasama. Matapang naming hinahamon ang bulwagang ito. Publiko natin ang ating mga salin, pumirma tayong lahat ng bank secrecy waiver at hayaan nating ilagay ang ating mga sarili sa pagsisiyasat ng publiko. Ito po ang hamon ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa bulwagang ito. Pangungunahan ng kinatawang ito ang hamon na nabanggit sa bulwagang ito. Mabuhay ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Majority Leader. Tara na, kamanggagawa.